Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is December 23, 2025. At okay ba ang ating audio mga ka-clear? Well anyway, tayo ay ano lang, nag-video lang tayo, nag-tape lang muna tayo, nag-record tayo. Okay, at kung kagabi napag-usapan natin itong si Vice Presidente at after 2 weeks lang siyang nagsalita about Madriaga. At napaka-general pa ng kanyang pagtanggi, no? Sa kanyang relasyon dito sa di umanong kanyang aide kung Bagman. Yan. Ayan. So, minsan isipin mo, di ba? Kung yan lang naman din ang sasabihin mo na wala kang personal na relationship, di ba dapat noon pa? First day pa lang pumutok si Madriaga, dapat nagsalita ka na. At well anyway, siguro nahihirapan baka. Ito ay ano lang, opinion lang to. Baka nahihirapan gumawa ng script nga kung totoo naman na sila ay magkakilala at malalim ang kanilang naging samahan. Mahirap talagang itanggi yun kasi kung meron mga ebidensya, lalo pa sinabi ni Madriaga na marami siyang mga pruweba na nasa kanyang cellphone, nasa kanyang gadget. Okay? At ito ay nasa court na. So, mga ka-clear, ang i-discuss kasi natin dito, lumalabas pa unti-unti yung ebidensya na hindi sila basta hindi lang magkakilala. Okay? So, masasabi natin, mismo yung mga media na nagpapakita ng hindi lang simple, no, parang hi, hello lang o nagpa-picture lang. Kasi mga clear, ito yung sinabi niya eh. Okay? Natin Ito. Although ito yung diniscuss na natin kagabi, pero ibabangga lang natin mga ka-clear. Okay? Kita ba? Oops. Yan. Okay? Lakihan natin. Yan. I do not have personal relationship with Ramil Madriaga. Ito tinake up na natin kahapon. Sinasabi natin na wala siyang diretsang pagsasabi na hindi niya kilala si Ramil Madriaga. Diba? Sinabi natin, no? Although ito sabi niya, the photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. So, siguro referring ito doon sa oath-taking niya. Diba? Ang problema, hindi lang pala yun, mga clear, ang larawan nila. At hindi niya rin, di ba natatandaan niya, may mga pictures din nilabas na meron sila mga parang online meeting, virtual meeting. Parang di naman niya tinanggi yung pagmi-meeting na yon. Ang sinabi lang niya dito, photographs he submitted are unrelated images taken during public events. Paano yung kayang online meeting? Diba? These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. So dito napasinungalingan natin, no? Hindi lang natin, napasinungalingan na ang sinabi ni Harry Roque ay mali. Okay? Ano ba sinabi ni Harry Roque? Di ba? Sinabi niya, hindi ito kilala ni VP Sara. Okay, balikan natin yung mga clear para para matandaan natin. Ibig sabihin mga ka-clear, ang lumalabas dito, gustong itanggi first day through Harry Roque. Kaya hindi nagsalita si VP Sara. Si Harry Roque lang una. Dahil ibig sabihin, kapag nagkamali si Harry Roque ng pagsasalita, hindi ito masisisi kay Vice Presidente. So, ang lumalabas ba dito mga yung sinabi ni VP Sara, kung totoo sinabi ni VP Sara kay Harry Roque ito, sino sisinungaling sa dalawa? Si Harry Roque o si Vice Presidente? Kasi ang sabi ni Harry Roque, hindi daw ito kilala ni Vice Presidente at nagtatangka pa sa kanyang buhay. Sige, panoorin natin mga kaklira. Balikan natin yan. Balikan natin.
Una, Ano po ba nangyari noong Well, 2023? unang-una, hindi ko siya kakilala until dinimanda ko siya for kidnapping. So wala kaming falling out dahil hindi ko siya kakilala from ADAM. No? Okay. Ang alam ko lang, siya ay na-identify as unang-una, suspect na doon sa kidnapping na yon. At later on, nung na-recover yung mga biktima ng kidnapping, positively identified siya as being one of the kidnappers. So kung sinasabi niya nakakilala ko siya before at nagkaroon kami ng falling out, that's an outright lie dahil hindi ako mag-associate sa mga karakter gaya ni Ramil Madriaga. I think it's more of falling out with VP Sara kasi daw po hiningi niya yung tulong ni VP Sara when you filed the case against him pero hindi raw siya tinulungan. Ganun po ba ang version na Well, alam nyo, ang pagkakaalam ko lang, hindi siya kakilala ni VP Sara. Kasi alam mo, sa piskalya pa lang yan, ginamit na niyang alabay na yung panahon daw na Yan na, mga kaklir, ang alam niya, ulit siya tinulungan? Ganun po ba ang version na Well, alam nyo, ang pagkakaalam ko lang, hindi siya kakilala ni VP Sara. Kasi alam mo, sa piskalya pa lang yan, ginamit na niyang alabay na yung panahon daw na di umano na nanginap sila, siya ay nag-attend ng isang parallel event ni VP Sara, no? At ako naman, nung nakita ko yan sa kanyang affidavit, pinagbigay alam ko kaagad sa tanggapan muna ni VP Sara kung talagang kakilala siya, no? At ang sabi sa akin, hindi yan personal na kakilala ni VP Sara. In fact, hindi siya kakilala ni VP Sara. Diba? Harry Roque nagtanggol kay Vice Presidente para i-deny ang pagkakakilanlan or kumbaga yung relationship o yung kung magkakilala ba si VP Sara saka si Ramil Madriaga. Very clear, sabi ni Harry Roque. Very clear na ang alam niya, hindi ito kilala ni VP Sara. As in, hindi kilala. Okay? Sige, tuloy. May kilala lang, yung isang tao na may koneksyon kay VP Sara. Ang may kakilala lang daw kay Ramil Madriaga ay yung taong konektado kay VP Sara. Ha? Personally, hindi kilala ni VP Sara si Ramil Madriaga. Dahil galing sa yung eskwelahan kung saan nag-graduate ng law si VP Sara, no, sa San Sebastian Law School. No? Ako kinonect niya lang ni Harry Roque yung school na San Sebastian College na doon din daw tapos itong si Ramil Madriaga. So yun ang pagkaka-explain sa akin. Pagkaka-explain. Later on, si VP Sara mentioned to me, no? So yun ang pagkaka-explain sa akin. Pagkaka-explain ni VP Sara. So sino nagsisinungaling? Sino nagsisinungaling? Si VP Sara, si Harry Roque, o si Ramil Madriaga? Let's see. Later on, si VP Sara mentioned to me na nagkaroon siya ng threat sa buhay niya and it was coming from Ramil Madriaga. Ang sabi niya sa akin, it was duly blattered, no? At ang threat was directed against VP Sara and myself, no? Pero walang nasabi sa akin si VP Sara. At tanong nga sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriaga na yan, no? Sabi daw ni VP Sara sa kanya, tinanong. Kaya Harry Roque, sino bang Madriaga na yan? Ulit. Sabi sa akin si VP Sara, at tanong nga sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriaga na yan, no? Bakit ako tinithreaten yung Madriagang yan? Yun ang pagkataka na may mga larawan na kasama siya ni VP Sara kasi politiko naman talaga si VP Sara, no? Talaga namang 32 million ang bumoto kay VP Sara, siguro sa kampanya at yung mga pictures na yan doon sa oath-taking, siguro hindi bababa sa 5 million ang merong larawan kasama si VP Sara. Okay, so ibig sabihin mga ka-clear, sinabi daw, ako dapat mag-ano to ha, maitanong to kasi conflict to, conflicting statement to, mga statements na, conflicting statements ito ng dalawa, ni Harry Roque at saka ni VP Sara. Sabi, okay, ang sabi ni VP Sara, kasama yan sa campaign group. Dito mga clear ha, okay. At hindi niya dininay na hindi niya kilala. That he was present as part of an election campaign group. Diba? So, dito sa kanyang statement, wala dito man lang magsasabi na dininay niya ang pagkakakilala. Diba? Kay Madriaga. Wala lang ang personal relationship, sabi niya. Hindi ko siya binigyan ng anumang instructions, hindi ko siya binisita sa preso or sa jail, at I have never spoken to him about anything at any time. Walang pagkakataong nakausap po siya. Sabi niya yan. Okay? So, pero mga clear, yung mga ebidensya ngayon ay makikita na hindi totoo. Hindi totoo ang sinasabi ni VP Sara at ni Harry Roque. Pakita ko lang ito mga klira. Ayan. Okay.
Sa Pilipinas Today. Isa sa mga larawan ay nagpapakita, teka lang, kita nyo ba? Okay, ayan. Isa sa mga larawan, nagpapakita di umano ng pag-abot ng nooy Davao City Mayor at Vice Presidential Candidate Sara Duterte ng bandila ng Pilipinas nakuha sa campaign sorties mula Mindanao hanggang Luzon sa grupong Isip o Inday Sara is my president na itinayo ni Madriaga. Tanggap niya mga ka-clear. Tanggap ni VP Sara na siya ay pinupush maging presidente. At itong taong to, sabi ni Madriaga, itong tao, siya mismo ay ang pinush, pinigay ni dating Pangulong Duterte para makasama si VP Sara sa ganitong klaseng mga plano. So yung pagplano na maging presidente si VP Sara, alam naman ni dating Pangulong Duterte. At siya pa yung nag-push later na tumakbo siyang presidente at ayaw niya kay PBBM. Diba? Ayan, in 2020, following the instructions of Mayor Sara Duterte, I formed, okay, pass. Instructions pa ni, Mayor Duterte. So, paano niya masasabing hindi niya ito nakakausap? I formed Inday Sara is my president isip together with their classmates. Diba? Yun. Ito mga kliro. Ito yung mga bandera. Ito yung sasabi dito, nag-abot pa ng bandila si VP Sara mismo dito kay Madriaga. Dahil siya yung convener siya nitong isip. Kaya sabi ng Pilipinas Today, no relations, campaign photos ni VP kasama si Madriaga kumakalat. Sa kabila ng paglabas ng... Kaya tingin ko, inilabas ito after magsita ang vice-presidente. Dalawang linggo ba after magsita itong si Madriaga. Kaya siguro, ito lang yung basa ko mga clear. Kaya may nahihirapan siya na i-deny agad kasi maraming photos. May mga videos. Kaya hindi niya ma-deny sa statement niya, nakakilala niya. Sinabi lang niya, walang personal relationship. Ibig sabihin, hindi niya bagman. Yun lang yung gusto niya i-deny. Pero kung paano, kung kakilala ba niya, kaya tingnan niyo yung mga sagot, inikot pinaikot lang para lumabas na walang personal relationship. Pero in fact, hindi niya dinideny, nakilala niya. Wala lang personal relationship, yun yung gusto niya. But hindi sila close. Ganun yung dating. Hindi sila close. Pero kilala niya. So yun ang gusto kong iparating na statement ni Vice Presidente. Well, ito pa lumabas mga klira. Maliban dyan. Ito, Okay, wait, mapakikita pala ako mga klira. Ito muna. Ito tapakita ko na. Sabihin na natin. Mga clear, wait Nag-report si si Rodo. Ito ang laman ng bawat bag. Yan daw May 5 kilos to na bigas. Okay, mga ka-clear, yan ang ipang bibigyan natin sa ating mga kababayan na tulungan ng mga ka-clear. Okay? So, ito mga clear, Video ito, courtesy ng DCMM. Kasi siguro kuha to sa isang campaign sortie. Okay? Tingnan natin, Ulit. Mga kaisip, nagkakaguluhan po. Kaisip. May nadinig ba kayo? May binanggit na pangalan, Sir Ram. Tingnan natin, di ba kanina pinakita natin yung picture na nag-abot siya ng bandila, si VP Sara, kay Ramil Madriaga. Tingnan natin, pakinggan nyo mabuti Kaisip, nagkakaguluhan po. Sir Ram. Sir Ram. Tapos sabihin niya kay Harry Roque, sino tong Madriaga na to? Diba? Sino tong Madriaga na to? At pinagbabantaan ang kanyang buhay at na-blatter na. Samantalang dito sinabi niya, Sir Ram. Mga kaisip, nagkakaguluhan po. Dinig nyo? Sir Ram?
kukunin niya yung bandila. Fecha purante po. Fecha purante po. Fecha purante. Kuya Ram, tawag ka ni Mayor. Tama? Tama, pakinggan nyo ha. Fecha purante po. Kuya Ram, tinatawag ka. Kuya Ram. Maraming salamat po. Nagkausap sila ha. Sabi niya, I have never spoken to him about anything at any time. Ha? Yan o. I have, nor have I spoken to him about anything at any time. Paano to? Nagpa-thank you si Madriaga. Nagpa-thank you ulit ha. Kuya Ram. Fecha purante po. Ram. Fecha purante po. Nag-usap sila Yes, ma'am. Marami na po. Di ba nag-usap sila? Yes, ma'am. Ayan pakinggan mo. Si Madriaga yun. Yes, ma'am. Marami na po. Babalik po kami ng diet. Sabi niya, babalik po kami ng diet, ganyan-ganyan, di ba? Kausap niya. Paano yun? No? Kausap niya, Yan yung isip, Mga kaisip, pinagkakaguluhan po. Sir Ram. Di ba mga ito yung sasabi natin. Kaya mahirap, basta magsabi, mahirapan siya talaga agad kung paano niya bubuuin ang kwento against Ramil Madriaga dahil maraming ebidensya. Ito, galing pa ng DZMM to, mga kaklir. Mainstream media. Hindi to edited, diba? Ito DZMM, DZMM, Panoorin isang video ngayon ng hawak ng kampo nagpakilalang aide ni VP para ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga ang nagpakita na mismong pangalawang Pangulo ang nagbigay ng bandila kay Madriaga at tinatawag pa ito sa kanyang palayaw na Ram. Di ba? Okay? So, paano yan? Harry Roque. Paano mo ito mapapasinungalingan? Kaya nga hindi nagsabi si VP Sara na hindi niya kilala Tapos si Harry Roque nagsabi, ang sabi sa kanya ni Vice Presidente, sino ba tong Madriaga na to? Bakit nagbabanta o nagtitreten? At nakablatter, ito na naman si Harry Roque, magbibigay na naman ng mga dokumento, magsasabi naman ng dokumento, at hindi naman maipapasa. Diba? So, nasa yung blatter na yun na nagtatreten sa kanya. During this time, During this time. Diba? Kaya, yun lang yung maaari natin maisip, mga kaklir. Bakit ang tagal magsalita ng Vice Presidente patungkol kay Madriaga? Nag-isip ito marahil dahil marami silang pinagsamahan. Nag-isip ito na matagal kung paano ito i-refute ito si Madriaga. Samantalang ang daming mga video. May mga online meeting matitrace naman yun. Kaya sabi para lang photo lang, sabi niya, di ba? Photographs lang yan sa isang event kung nasaan ako. Paano to? Inagre-report sa'yo kung saan sila pupunta para sa kampanya mo. Diba mga kaklir? Okay, so yan muna po hanggang sa muli. Magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro. Nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Bye! Thank you mga MIBs, mga kaklir, and of course, Mami Ida Masukat. Ayan. Mami Tresil Martin, Auntie Amethyst.
Bayabao. And Weng Visda, Mami Antonia Vicente. Yan. At Carol Castañeda Balkin and Attorney Bing Javier Inanura ng OSG. Hanggang sa muli. Bye-bye. Thank you.